And kami po ni Senator Gringo nag-usap, nagkataon lang ho hindi siya makapunta sa panahon na ng launching, pero siya po'y 100% support dito sa ating binubuo na coalition with PDP Laban. Fair warning to Senate and Congress. Kahit anong gawin niyong pagbababoy sa politika, kahit matanggal niyo si Inday Sara Duterte, lalabanan namin yan. Lahat ng puwersa gagamitin namin. Pero kahit na gawin niyo yan, may panlaban pa rin kaming Baste Duterte. So, ang lead convener po talaga ay si Mayor Baste Duterte, si Bastian Baste Duterte. Ako lang po ang isa sa mga co-convener as the Secretary General of the Reform PH Party. Ang aming pong chairman ay si Gringo Hunasan. And kami po ni Senator Gringo nag-usap, nagkataon lang ho hindi siya makapunta sa panahon na ng launching, pero siya po'y 100% support dito sa ating binubuo na coalition with PDP Laban. And syempre po, kasama rin din po dyan ang Partido Reforma ni Speaker Bebot Alvarez. Kami po ay nagkaroon ng pag-uusap, nagpunta po kami ng Davao at nagkaupo kami ni Mayor Baste Duterte. Ang binabanggit ni Ma'am Penny, 750 sa ngayon po ang parallel organization sa pagkakaalam namin. At lahat po yan, sa katotohanan, noon pa, kasama na ng Pangulong Duterte. Matanda, yung Pangulong Duterte na presidente pa lamang. Noong una siyang tumakbo, wala siyang mga kasamang politiko, mangilan-ilan, wala talagang tumaya sa kanya, kundi ang taong bayan. Nagbuo sila ng mga organisasyon, ng samahan, at kumilos para mailuklok ang Pangulong Duterte. Noong tumakbo si VP Inday Sara, and I guess yung unit team, nagsama-sama doon, kasama din po ako doon, andun pa rin yung mga organisasyon na yun. Nung pag-uusap po namin ni Mayor Baste, ang sinabi ko sa kanya, Mayor, kailangan talaga namin ng isang leader. Kailangan may tumayo sa amin. At walang ibang pwedeng tumayo kung hindi ang isang Duterte. Sa ngayon po, ang ating Vice President ay dumadaan sa impeachment hearing. Marami po siyang binibigay na panahon para dito. At syempre, maraming mga bagay na dahil siya naman yung kanilang tinutugis o siya yung tinatarget doon sa impeachment trial, na hindi naman niya kayang kumilos o magsalita basta-basta. At minabuti po naman, hiningi namin ng liderato ni Mayor Baste Duterte na hindi na Davao ang may kailangan sa iyo, hindi lang Davao, hindi lang Mindanao. Kailangan ka na ng buong Pilipinas. Kailangan ka lang ng sambayan ng Pilipino. Nagulat po ako dahil sa aming pag-usap, hindi naman nagkaroon ng dalawang salita si Mayor Baste Duterte. Tinanong lang niya, ano yung tingin mong dapat nating direksyon? Ayun o, nag-uusap kami, binanggit namin sa kanya, una at higit sa lahat, yung korupsyon. Hanggang ngayon walang nare-resolve eh. Sabi nila, Pasko may makukulong, dumaan na Pasko, dumaan na bagong taon. Nag-Valentine's na nga. Pasko ng pagkagulo. Nagkaroon ng Holy Week, namatay na si Kristo, nabuhay, wala pa rin nakukulong hanggang sa ngayon. Noong lumabas po yung kaso nila, sabi nila, magkakakaso si Senator Chis Escudero at si Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, magandang development niyan. Pero gusto ko makita kung ano yung kaso. Sa ngayon po, hindi ko pa nakikita yung i-final nila, pero ang naririnig ko ay dahil daw po dun sa pagkakaroon nila ng partisipasyon sa pag-aproba ng budget. Eh sabi ko, malayo yan. Bakit naging speaker ka lang o Senate President? Bigla ka na rin nadamay doon sa nakawan? Ang importante sa kaso, si Sergeant Gotesa. Ang importante sa kaso, yung 18 sundalo. Ang sabi ninyo, si Saldico ang mastermind. Si Saldico ang magnanakaw. Etong mga tao ni Saldico ang nagsasabi, kanino dinala yung pera? Saan dinala yung pera? May delivery sa Makati, sa Forbes, sa Aguado, sa Ilocos. Ito na yung mga tao ito eh. Bakit hindi yun ang gamitin nila kung totoo at talagang nais sila magkaroon ng linaw ang kaso dito sa korupsyon? Pangalawa, narinig niyo naman Senator Ping Lacson, sabi niya mismo sa kanyang pananalita sa Senado, in a privileged speech, he mentioned that the statement of Saldico is untrue. Sabi niya, ang katotohanan, it was Yusek Bernardo who gave the money to Trique Ulaibar and to Adrian Bersamin, both undersecretaries. One is Yusek for Education,
and the other one is USEC under the Office of the President. Ano na nangyari doon? Pinatawag ba? Nagkaroon ba ng linaw? Nanggaling na sa kanila yun. And no less than the Executive Secretary and the Secretary of Budget, Secretary Pangandaman, and Executive Secretary Lucas Bersamin resigned right after that. Nag-resign nga eh. Diba? Pagkatapos ni Saldico, pagkatapos magsalita ni Senator Ping, nagkatanggalan sa posisyon sa Malacanang. Anyway, pangalawa namin pinag-usapan ni Mayor Basti Duterte, sabi namin, Mayor, alam niyo, ang dami ng kaso ng mga kasama. Lahat kinakasuhan, kaliwat kanan. Ako siguro, kaso ko na, 3, 4, meron na. Yung pong dalawang negosyo kong kahit pa paano, meron po akong pinagtutuan ng negosyo, parehong isinara. Parehong isinara. Nang walang batayan. Ako, kaya ko. Kaya namin labanan dahil walang batayan yung pagsara nila. Paano yung tao? 100 po ang natanggal doon sa isang kumpanya. Yung isang kumpanya matatanggal 700. Krisis nga ngayon eh. Yung isang kumpanya na maraming matatanggal na mga empleyado, investor lang po ako doon. Nagkataon lang, inilalan akong presidente as one of the minority investors. Ngayon, damay na din. So sabi ko, Mayor, kailangan tayong magkaisa, magtulungan kasi yung mga kasama natin, kinakasuhan. At alam niya, maski pala siya, meron siyang negosyong sinara doon sa Davao. At narinig natin doon sa kanyang talumpati, yung mga negosyante ginigipit pag nakitang nakadikit sa kanya. And pangatlo, yung itigil nila yung pamumulitika nila. Itong ginagawa nila kay Inday Sara, tingnan nyo, nagsasalita ang Malacanang. Sabi nila, itigil nyo na yung politika. May krisis tayo, magtulong-tulong tayo. Sino bang nauna? Di ba itong kaso nila ng impeachment kay VP Inday Sara? Kung ang gusto ng Pangulo ay katahimikan, kung ang gusto ng Pangulo ay walang gulo, ipatigil niya yan. Huwag niyang sabihin na independent ang Congress. Tao niya lahat ng mga yan. Ayaw nga mag-impeach ng mga congressman eh. Natatakot din sila eh. Diba? Dalawa, takot sila na alam nila manalo si Inday Sara at pag nag-impeach sila, delikado sila sa 2020. Ang pangalawa din takot nila, pag nanalo si Inday Sara, lalo nakikigit yung mga nagnakaw, alam din nila, lagot sila sa 2020. Ngayon, yung ginagawa kay VP Inday Sara, naglabas na daw COA with finality disallowed. Sige, disallowed. Nasa COA pa yan eh. Ang natitirang pondo dyan, 73 million na kailangan niyang ayusin. Kailangan niyang i-justify pa o mag-appeal pa siya tungkol dito. Ito ho, ikikwento ko sa inyo. Buksan nyo, may mga cellphone kayo, nakikita ko. I-google ninyo ang COA, Commission on Audit. Number 1, Department of Agriculture, suspended, disallowed, 8.5 billion. May investigasyon ba? May narinig ba tayo? Wala. Yung pong Department of Health, 10.5 billion. May narinig ba tayo may investigasyon? May natanggal? Wala. Nakalagay po doon sa mga findings sa Department of Health. Almost 150 million ang nag-expire na gamot or about to expire. Binili, hindi din-distribute, mag-expire. 150 million. Talo pa nga yung pondong iniimbestigahan na kay Bipinday. Pangatlo, Department of Public Works and Highways, 17 billion pesos. Pagdating niyo po sa Department of Energy, may problema tayo ngayon sa langis, may problema tayo sa ating mga petrolyo, sa crudo. Charges, hindi ko alam kung detalye, basta nakalagay sa COA charges, 186 billion pesos. Wala tayong naririnig. Pero si Inday, dahil kalaban, gigibahin. Dahil si Inday, takot sila, gigibahin. Yan ang politika. The highest rated official as of now is Vice President Inday Sara Duterte. Mataas kay Pangulong BBM, mataas sa Senate President, mataas sa Chief Justice, mataas sa Speaker of the House. And yet, itong apat na to, wala. Siya iniimbestigahan. Magkano ang confidential funds ng Pangulo taon-taon? 4.5 billion. Sabi nila, 11 million. Inubos. 11 days. 11 million, 11 days. I-compute nyo. 4.5 billion divided by 365 days. 12 million a day. Ano patayan yun?
Nagagalit kayo, pero tingnan ninyo, ang dali-dali naman, nasa dyan sa COA report. At pang-apat to, yung problema natin sa ngayon, may kinakaharap tayong krisis. Anong ginagawa nila? Nagbigay na tayo ng emergency power sa presidente. Ang sabi natin sa presidente, gawin mo na yung dapat mong gawin. Ang presyo ng kerosene at LPG, triple. Di ba? Nag-triple. O magkano lang ibinawas ngayon? 3 piso, 8 piso? Magkano po ba? Ang LPG na malaki, 1.7 na. O magkano binawas lang dito sa excise tax na pinayagan? Pero the president is given the powers now para ibagsak lahat ng presyo. Huwag payagan ang pagtaas ng mga presyo. Ginagamit niya ba? Ayun o, simpleng solusyon. Magkano ang nalagay na pondo sa bawat distrito ng isang congressman? 1.5 billion pesos for each district. Sige o, huwag natin kunin lahat. Kalahati lang. 750 million, baka may proyekto naman din kailangan. At kailangan din naman natin yung mga proyektong yan. Kahit na yung 30-40% dyan na uuwi sa korupsyon, alam naman natin yun, nakita na natin sa flood control. Eh yung 200 bilyon, malaki ang maitutulong para maibsan ang problema ng mga drivers. Ano ang ibig kong sabihin? Ngayon, nagrarally na yun. Ang mga driver tuloy-tuloy. Pagtaas ng krudo, presyo madali, ang bilis. Pero pagka ang driver magtataas, wala. Ang batas, hindi sila pinapayagan, dadaan sila sa mahabang proseso. Binawi pa. Meron nung proposal si Erice, sabi niya, magkaroon ng direct subsidy. I-cap sa 70 pesos. Huwag na ho yun. Baka sabihin pa, tatamaan yung mga mayayaman. Yung mga mahirap na lang. If I'm not mistaken, we have about, hindi ako sigurado dito I think mga sa private, yung public pala transport. Hindi ako sigurado, but I will check the data. Ayoko naman muna sabihin yung numero. Pero kung bibigyan nila ng direct subsidy, ang mga taong yun, pwedeng i-cap sa 70 pesos. I-subsidize na 70 pesos, aabutin ang gobyerno na mga 10 bilyon kada buwan. Kung kukunin mo ang kalahati ng ibinigay mo sa mga congressman na 400 bilyon, 200 bilyon, at least meron kang 20 months, 20 buwan na masasubsidize mo ang ating mga pasahero, ang ating mga driver, at ang presyo ng bilihin hindi tataas. Dahil direkta na merong koneksyon yung mga delivery trucks tungkol dito. Yun lang yung tricycle driver, jeepney driver, yung mga nagpapasada, UP Express, yung mga nagdi-deliver ng utility, yan yung bigyan nila ng pagtugon. Bigyan nila ng subsidyo. Malaki ang may tutulong. Ginagawa ba nila? Hindi. Wala ho eh. Anong pangalawang sinabi ni Leon Tibiste? O yung kay Egay, 70 ka. Yung kay Leon Tibiste, ibaba. From 12% pa to 10%. Ano epekto niyan? Kung may 50,000 pesos ang isang pamilya, mababawasan kahit ng mga 500, 600 pesos, up to 1,000 if I'm not mistaken. Ayaw nilang payagan. Pero yung trilyon-trilyon na nakawan, na nakita natin, walang problema, hindi yun imbestigahan. Itong maliit na problema na direktang makakatulong sa tao, kahit na mangutang ang gobyerno, nangutang nga sila eh. Kinuha nga nila yung PhilHealth, PDIC, nangutang sila para sa flood control. Ito, direktang serbisyo sa tao para may ibsa ng gutom, may ibsa ng kahirapan, hindi nila magawa. Kaya ito po yung pinag-araban ng Rage Coalition. At nandiyan po si Mayor Baste Duterte na tumatayo para sa amin. Leader namin lahat, tagapangulo ng PDP at tagapangulo ng Rage Coalition. Lalaban po kami, hindi kami mananahimik, tuloy-tuloy kami sa bawat kanto, sa bawat barangay, sa bawat komunidad, sa kalsada, para ilabas ang inaing ng taong bayan. And fair warning to Senate and Congress, kahit anong gawin yung pagbababoy sa politika, kahit matanggal nyo si Inday Sara Duterte, lalabanan namin yan. Lahat ng puwersa gagamitin namin. Pero kahit na gawin nyo yan, may panlaban pa rin kaming Baste Duterte. Hindi po dahil ang Baste Duterte
ay isang tao, isang mayor ng Davao na kumakatawan lamang sa apelyido ng Duterte. Kung hindi kumakatawan sa isang prinsipyo ng maayos na gobyerno, kumakatawan sa isang prinsipyo na unahin ang taong bayan, kumakatawan sa isang prinsipyo na itigil ang korupsyon at itigil ang pagkalat ng droga. Isang karangalan po na nandito sa isang makasaysayang partido, noong pa man nakita natin lumalaban ng PDP, lumaban kay Marcos Jr., Senior, ngayon lumalaban kay Marcos Jr., at kasama niyo po kami, ang Reform PH, isang bagong partido, pero kasama niyo sa laban ng pakabayan. Maraming salamat po, magandang umaga sa inyo lahat. Napakainit ng umaga ngayon. Sinasabayan niyo yung 50 plus na temperature. No? Baka mag-collapse tayong lahat, pero dapat hindi tayo mag-collapse. Yung mga talagang tiwali ang siyang dapat magsipagtumba. And sa pagkakataon ngayon, gusto ko sanang bigyan ng linaw. Actually, ang linaw ng paliwanag niya, diretso eh. Ang galing ni Kong Mike, no? Pronto, grabe. Parang nakaka-starstruck yung galing niya talaga. Let's be direct. Why should this be taken seriously this time? Hindi ko na matanong pero tatanungin ko ulit. What makes rage different? Kasi ang dami na nagka-comment ko tulad ng sinabi ko kanina. Ano ba yung pagkakaiba ng rage this time? Mike. Actually, ma'am, isa lang naman talaga yung pagkakaiba. Lahat naman tayo kumikilos, di ba? Lahat tayo, kanya-kanya kang galaw. Tayo, ma'am, nagkikita-kita. Pero ngayon lang ang unang pagkakataon na tumindig ng isang Duterte. Nagsabi nga siya, matagal ako nang nahimik. Tinignan ko, inobserbahan ko. Pero ngayon lalabas ako. Napakalaking bagay sa atin yun. Ang isang rallying figure, ang isang sentro, na lahat tayo magkakasama at kikilos. In fact, no less than Chairman Cusi, bago pumasok dito, nag-usap kami, sabi niya, ano ba nangyayari? Anong gagawin nating direksyon? Sabi ko, Chairman, sa ngayon, may pagkilos ang mga kababayan natin sa Luneta. Yung mga taga-Batangas na doon sila, yan yung nangangampanya na ibagsak yung 12% sa 10%. Tapos ang maisog, tuloy-tuloy, na nandiyan naman sa Supreme Court na kumakampanya. So, ngayon, pag-uusapan nga na pag-isahin, ano pa yung gagawin natin pagkilos. Pangatlo, higit sa lahat, sabi ko kay Chairman, tingin ko, ibuo na natin yung grupo at ang ganda. Ma'am, ikaw ang mag-host dito. Doon sa Kongreso, na magkaroon tayo ng isang desk o ng isang lugar para habang nag-i-impeachment hearing sila, sagutin na natin kaagad o anong nangyayari. Yes! Laban! Ganyan naman, no? Oo! Ano kasi naman ganda ni Ma'am Penny doon sa chairman na... Diba? So, hindi. Kasi, katulad kahapon, ang tagal ng reaction time natin, although nagsalita na ako, yung kwento ni Madriaga. Sabi ko, oo, grabe. Binanatan na namin sa vlog yun. Yun na nga, pero dapat doon na tayo magsalita. Tapos lahat ng mga magsasalita, pumunta doon sa mismong kongreso. Doon mismo. Pumunta tayo doon. I-organize namin po ngayon, matapos po dito. Kahapon lima nagsalita doon. Oo, kasi Wala nabutan na sa... sabi ko ba ano to si Badriaga? Bunsong anak? Lahat ng usapan kasama siya? Lahat ng anuan kasama siya? Nagsulat pa. Oo. Pabagsakan ng bansa, kasama siya. Tayuan ng military intelligence group, security group. Kasama siya. Dalahan ng pera, milyon-milyon. Binigyan pa ng pambili ng motorsiklo. Yan ang tinatawag tanim witness. Oo, tapos sabi ko ba, nagugulat ako eh. Ako sa kalaman ko ng lahat, noong 11th Congress, magkasama kami ni Mayor Duterte sa minority. Kaibigan ko na, si Mayor Duterte ng Kongreso pa lang kami. Nung siya po'y naging presidente, nakita lang kami 3 beses. Sabi pa nga niya sa akin ng unang beses, sabi niya, Mike, kumusta ka na? Sabi ko, mabuti po, Mr. President. Sabi niya, pagka-libre, dalawin mo ko. Akala mo, tindahan lang, di ba? Pagka-libre ka, puntahan mo ako. Sabi ko po, Mr. President. Pero, nagkataon din naman COVID eh. Na may presidente ng mga panahon yun, siguro 3 beses lang.
Kasi nga, wala namang pagkakataon. Ito lahat ng kwento, katabi siya. Lahat ng usapan, kasama siya. Ang masakot, nakakulong pa yan. Oo eh. Sabi ko nga kapag siya. Sabi ko nga dun sa interview ko. Sabi ko, parang ko si para siya si Medaldea o si Bongo. Oo. Hindi naman kasi. Kung gano'n siya kaka-host. Anak na bunso. Yan, sir, yan ang tinatawag na ghost witness. Uso ang ghost eh. Nagkamali sila doon. Gumawa na nga sila ng witness. Sinobrahan naman nila ang kwento. Yes. O ano lumabas doon sa litrato, sa painting. O iba pala yung nagbigay. Oo. Diba? Taga Davao din pala yung nagbigay. Binigay kay Inday Sara. Ayun na lang, patay na kaagad eh. Bakit pa idinugtong yung kwento niya na yun? Tapos sabi, yung 100 million daw, kinuha niya dahil itinulong kay Duterte. Tapos sa kanya, no, siya humawak ng pera. Sabi ko, ngayon ko lang nakita yung gano'n na pagka ikaw siguro magbibigay ng 100 milyon sa isang tao o isang kandidato, gusto mo makita. O boss ha, nagdala ko ng ano. Pero yung para papakuha mo sa kanya at siya yung magdi-dispose, ang bigat naman yun. Masingit ko lang, no? Entitled of ano siya ng pangkalahatan. Nakakatawa talaga. At hindi ko kayo pipigilan sa pag-iisip ng negatibo about yung nangyari kahapon. Kasi, napapansin ninyo, may isa tayong senator na talagang pinagtutulungan ngayon, si Senator Bongo. Pangalanan ko na. Wala pa lang sinabi si Senator Bongo kay Madriaga. Mas close sila. Pero kaya yung mga binibintang kay Senator Bongo, wala rin katotohanan dahil ito mas close. Diba? Mas close to. So siguro, buksan natin yung sinasabi nilang close na close sila sa ibang aspeto ng pagdinig. Bigyan ng pagkakataon yung iba ring mga witness na bigyan ng entitlement tulad ng binibigay nila kay Madriaga. Natawa talaga ako. Dapat pala siguro, Ma'am Benny, no? Bago inaresto si President Duterte, si Madriaga muna yung inaresto ng ICC. Tama. Kaya alam mo na lang eh. Para sino, hindi na sila nahihirapan. Yun na ang maglalatag ng lahat ng mga katanungan nila at saka magbibigay sa kanilang pagpapatunay. Ayos ah. Accessory Itong administrasyon na to, lahat na nakakulong may credibility na. Grabe. Alam mo, ang sama ng loob ko dun sa Committee on Justice at sa mga kasama natin sa Kongreso, yung 18 sundalo na walang record na nagsilbi sa bayan, nagsasabi ng nakawan, ng delivery ng pera. Etong kriminal, may witness protection pa, yung mga sundalo hinahabol, sinusurveillance. Eto may protection pa, meron pang protective custody, tapos pinayagan pa nila magsalita doon. Nang ganun na lang, na kakahuli lang ng kidnapping. Kakahuli lang, pangalawang kidnapping to eh. Yung huli niya na to eh. Oh, yes, yes. Kaumay. Wala yun pinag-iba doon sa mga nakatanggap ng mali-maletang pera, pero sila pa rin ang nasusunod pagdating sa usaping batas. Sila pa rin yung kinikilala, bagamat sila ay kasabwat at kasama sa isyong pinag-uusapan when it comes to ibalik natin ang usapang flood control. Yes. Sila rin yung hari ng maleta at may mga video clippings pa at kung saan-saan dinideliver. Bakit tayo magtataka? Di ba? Bakit yung nakakulong? Bakit yung talagang may mga crime na nagawa? Siya yung talagang parang pinalalabas na credible witness. Sila rin eh. Kung sino pa yung nakatanggap ng mga pera at nanggaling sa kaban ng bayan, ang marangal at malinis na lumalabas. Yan ang talagang makikita ninyong dapat magising na ang Pilipino. Yes. Buti na lang meron tayong mga kababayan o kasamahan na hindi sarili ang iniisip eh. Baba na talaga. Sa totoo lang. Kaya this time, nananawagan tayo sa ating mga kababayan, huwag na kayong magbulag-bulagan sa katotohanan. Kung hindi nyo kayang manindigan na tumarap sa tao at makibaka tulad ng ginagawa ng ating ilang mga nakikibaka, supportahan na lang natin. Kung hindi nyo kayang gawin, support kasi yung laban nila ay laban ninyong lahat. Nating lahat. Si TTO,
At saka, ano ba yung isa pang dapat sinasabi natin? CTTO at, ano nga? Credit to the CTTO and meron pa akong sinasabi. Kasi we need to be very careful. Tuwing magsasalita, dapat may ganon. Di umano. Di umano! Yun, ang galing mo talaga. Hindi ka nga dito pag tayo puan. Kasi sabi, sorry. Alam mo, sa totoo lang, pagka pinabayaan pa natin na mag-isa lang yung mga nakikibaka, hindi tayo sasama sa kanilang laban, bahala kayo. Kasi this time, this is not a joke anymore. Yes. Alam mo kung ano mga sinasabi nila? Bayaan mo lang yan, pumutak ng pumutak yung mga yan, mananawa din yan. Anong sinabi ng isa nating kaibigan? Hindi ko muna papangalanan. Huwag niyong tigilan, ingayan ninyo dahil yun ang pagkilala nila sa mga Pilipino na uto-uto. Mapapagod din yan kapag hindi sila pinakinggan. So, no reaction at all. But this time, Hindi kami. Nakita naman nyo. Walang pagod. 700 plus pala na koalisyon, nagsalib pwersa na para labanan ang katiwalian sa ating bayan. Walang kayo na. Marami na. At marami pa yung susunod. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Yes. Kasi nasa harapan ninyo lang magnanakaw eh. Nakikipagbeso-beso pa kayo. Tama. Di ba? Ngayon, alam na natin, pero nagbubulag-bulagan tayo. Oy, sana kung meron kayo natanggap at kahit na natanggap kayo, huwag yung isama sa pagbenta ng kaluluwa ninyo, yung bayan natin, Pilipinas. Yes. Tama. Moving forward, tatanungin natin, isa pang tanong, kasi ang tapang ng guest natin, no, huwag nyo sayangin yung tapang niya. Siya hindi tapang sa ngawa, pati gawa. Yes. Nakita ko yan sa Batasan eh. Saan ka nakakita? Nagsasalita siya sa harap mismo ng mga bahay ng mga Ayaw ko nakakita. Gusto ko tanungin ko, is rage already political in nature? Meaning, are we looking at a future electoral machinery? Kasi yan ang parang nakikita nating pagkukulang o kakulangan natin this time. Is this still purely a reform advocacy platform for now? Sa ngayon, Ma'am Penny, of course, pinapagpatuloy natin yung panawagan nating lahat. Tingin ko hindi lang naman tayo, hindi lang yung coalition, pero yung mga taong bayan na talagang magkaroon ng accountability. Wala pa rin nga eh. Hindi pa rin nila naayos yung nangyaring nakawan, wala pa rin nakasuhan. Wala. Yung pera na ibalik, walang kwenta. Walang ibig sabihin. So, yes, we are a movement now, coalition of parties, but come 2028, of course, magta-transition tayo into a political machinery. Noong isang araw, kwento ko lang mabilis lang, kasama ko kahapon pa lang, si Senator Dante Marcoleta. Wow. Nag-uusap kami, and hindi pala niya alam na gumawa na ako ng pag-aaral doon sa isang binanggit niyang bagay. Sabi niya, yung restitution kasi sabi niya, napakasama nun, naalala niyo yung debate dyan, na sabi niya, bakit kailangan mag-restitute ka agad? Kailangan, ayusin mo na yung kaso, bigyan ng protective custody, based on that, mag-determine mo na attorney contact ng state witness, di ba? Papayagan nila, at may restitution, magsusoli ng pera. Hindi niya alam na may ginawa na pala akong pag-aaral tungkol dyan, yung kay Henry Alcantara. Si Henry Alcantara kasi, almost 30 billion yung pumasok sa kanya sa flood control. Henry Alcantara. Sa distrito niya, sa kanyang district office. So, ilagay na lang natin sa 10% ang nakuha niya. Ghost nga yun eh. Di ba? Ang laki ng mga bigayan doon. Pero 10% na lang natin ilagay yung kanyang nakuha. 3 billion kaagad kay Henry Alcantara. Ang isinuli niyang pera ay 181 million. Diba, Barya? Oo. Tapos wala pa siyang pananag. So, ang ibig sabihin dahil state witness na siya, attorney contact is here, wala na siyang kaso. Okay na siya. Absuelto na siya, tinanggap na yung kanyang restitution. Pwede ba yun? Yun ang nangyari kay Henry Alcantara. So, nagulat siya. Sabi niya, pwede bang isend mo sa akin yan para mapag-aralan ko. O, ano yung pinag-aaralan nila kay Yusek Bernardo? Diba? Ang tansya nila dan, nasa 30 to 50 billion ang pera ni Yusek Bernardo. Dahil hindi lang naman siya pang distrito. Itong distrito lang ha. Nationwide. Nationwide siya. Kahit na ilagay mo lang siya sa 2-3% ng kabuuang pondo
ng lahat ng ating infrastructure, lalo na itong mga ghost project, taon-taon. Ilan yun? Magkano yun? So yan yung sinasabi namin, na dapat sana, hinold muna yung mga pondo ng mga to. No? Nagkaroon ng hold order, itinulak nila, pagkatapos nagkaroon ng kaso, nagkaroon ng kahit paano determine. Ang dali naman eh. Hindi naman kailangan kagad na magkalitis at determine kagad. Ako, kita ko na kagad eh. Ito yung nirelease na flood control sa district mo. Ang kabuong pondong nirelease, parang ang total sa distrito niya ata mga 45 billion for the past 3 years to 60 billion. Pero yung flood control lang is 30 billion. Kaya nagkamali si Alcusi eh. Diba? Nagpa-appoint na secretary kung district engineer pala siya, billion yun. Sek, ay kung gusto ko lang pong isingit sa mga tao na nandirito at saka sa mga nanonood ng live podcast. Alam ko sa totoo lang, huwag niyong tawanan at maliitin yung mga statement na binababa sa atin ni Kong Mike. Alam niyo kung bakit? Para lang sa kaalaman ng lahat at mga masugid nating tagapanood no, sa kanilang mga tahanan at sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Baka nakakalimutan po ninyo o nila na naglingkod to sa bayan ng ilang taon, kaya wag siya. Alam niya. Alam niya. So,